Hi guys! So, all-time high na naman si BTC. So, congratulations sa mga pumaldo. So, today, i-discuss natin for today's vlog is the difference between spot trading and futures trading. Kasi, sobrang dahil pa rin naguguluhan dito. They may look same on the chart, but they move money in very different ways. So, yung spot trading and futures trading are two different ways of trading crypto. So, when you say spot, ito yung pinaka-basic. Dito ka bumibili ng asset sa actual price. So, dito walang leverage. When you say leverage multiplier, walang expiry. So, parang bumili ka ng totoong Bitcoin. Parang gano'n. Parang nag-purchase ka ng totoong Bitcoin, pero syempre digitally. So, kapag umakit yung presyo niya, then dun ka lang kikita. Then, syempre, kapag bumagsak yung presyo, lugi ka. But the difference is, since wala siyang leverage, wala siyang multiplier, hindi ganun kalaki yung loss mo. At hindi rin ganun kalaki yung profit mo. So here and spot trading is more safe. Pwede mo siyang i-hold. So kung beginner ka and hindi ka pa marunong mag-technical analysis, mag-fundamental analysis, hindi mo pa naintindihan yung bawat galaw ng market, pero gusto mo na pasukin, then spot trading is highly recommendable. Para kang bumili ng lupa dito. Habang tumatagal, tumataas yung value. Siyempre, hindi mabilis yung kita as to compare with futures trading, pero ito mas stable siya. So, normally, yung ginagawa ng iba is nag-DCA sila or dollar cost average. So, kung mag-DCA ka, bibili ka lang regularly, regardless of the price. Basta regular ka lang bumibili. Kasi ang goal mo dito is makapag-hold ka in long term. So, regardless of the price, at least na-average mo yung presyo. Kung nabili mo at 70, then naging 90, and then naging 100, and then nag-70 ulit. So, yung average ng presyo na nabili mo, then yun yung pinaka-presyo na potentially, aantayin mo na makuha para makapag-profit ka. That is why nag-DCA sila. So, ito yung easiest way para makapag-participate ka sa crypto. So, ngayon papakita ko sa inyo saan ako nag-spot. So, ang ginagamit ko is OKX. So, hindi na makakapaggawa ng account ito sa web. So, mag-download na lang kayo ng app kasi naka-banned na siya sa Philippines. But you can still use the application. So, ito yung itsura ng OKX. Ayan. So, ayan, meron tayo ditong BTC. Ayan, yung asset natin, meron tayo ditong funding and trading. Ayan. So, dito, ito yung mga hinuhold ko na mga coins. Pero syempre, bulto talaga ng coin ko is nasa BTC. Like sa RP, Suwi, Ethereum, Solana. The rest maliliit na lang yan. Pero kung papansin nyo, malaki yung hinuhold natin dito kay BTC. Nasa 23,000. And nakapag-generate na tayo dito ng 26.84%. Which is nasa $4,970 na rin. Which is malaki na rin to for spot trading. So, ginagawa ko lang dito, ayan. And then, magbabay lang ako. Ayan, kukuha lang ako BTC, USDT, tapos magbabay lang. Ayan, i-click nyo lang to, spot. Ayan, spot. Tapos, lagay nyo lang yung amount, total, kung magkano yung gusto nyo bilhin USDT. So, ayoko bumili ngayon kasi all-time high si BTC. Pero, sobrang dali lang. Lalagay nyo lang yung amount dito, market price, and then buy BTC. Pwede rin kayo maglagay ng TPNSL dyan. Ayan. Ito, TPNSL. So, depende sa inyo. Pero ako hindi na kasi naglalagay. Kasi wala naman leverage to. So, kung gusto nyo rin bumili ng mga ibang coins, yan. Gusto nyo rin mag-DCA or mag-hold lang kayo ng mga ibang coins and then yan. So, ako, ito lang mga hinuhold ko. But kung baguhan ka, focus ka muna sa mga stable coin which is BTC. So, dito, sa spot ko, sa spot trading na to, wala na akong ginagawa dito. As in, buy lang ako ng buy regardless of the price. Wala na akong pake. Basta, ang goal ko dito is for long term. So, kung mag 500k man si BTC, then thank you. Basta, ito nandito lang to. Hindi ko to masyado pinapakalaman, hindi ko to ginagalaw. Spot trading. So, clear ba tayo sa spot trading? Type nyo dyan kung clear, type spot sa comment section. On the other hand, next naman natin is yung futures. So, sa futures naman, medyo dito advanced na. Kailangan marunong ka na mag-technical analysis at mag-fundamental analysis. Kailangan naintindihan mo na yung mga iba't ibang indicators, yung mga iba't ibang strategy. Dapat meron ka na sariling somehow strategy and knowledge sa mga basics, most especially support and resistance. Kasi dito sa futures trading, hindi ka na actual bumibili ng BTC. What you will be doing here is derivatives trading. Kumbaga, kontrata, agreement. So, kumbaga, more on betting. Dito, inaalam mo kung aakyat ba or babagsak yung market. So, kumbaga, kung inaisip mo, oh, aakyat to kasi nasa support siya. Tapos oversold na siya. And then, meron siya mga candlestick confirmation. So, that's your bet. You're betting to buy. And now, it's already a contract. So, you have already an agreement. So, kung umakyat siya, then you will make money.
And here sa futures trading, meron ditong tinatawag na leverage. Leverage is multiplier. Meron ditong 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000. So, kumbaga, yung pera mo, kayang i-multiply yan. Pero syempre, hindi yun withdrawable. Kumbaga, yung buying power lang ng pera mo, na imbes na nabibili mo lang is 1:1, makakabili ka na ng times 100. Dahil naka-leverage ka nga. So, yung mga brokers dito, pinapautang ka nila. So, nagbaborrow ka sa mga brokers and ginagamit mo yung pondo nila para makapag-participate ka sa market and makabili ka with the higher volume. Pero laging tatandaan kapag ang trading nyo is with leverage, double-edged sword siya. Meaning, malaki yung potential mo na kumita, pero malaki din yung potential na magkaroon ka ng malaking loss. Higher reward, higher risk. So, say for example, meron ka $100, tapos nag-leverage ka ng 1:100. So, parang meron ka ng hawak na $10,000 BTC position. So, kung umakyat ng 1% yung Bitcoin, gain ka na agad ng $100. Parang nag-doble yung kapital mo. Pero syempre, kapag bumagsak yung market ng 1% lang, goodbye $100 ka. Ang kinaganda din ng futures trading is pwede kang kumita sa buy and sell. Kasi sa spot trading, buy lang eh. Sa futures trading, buy and sell. Meaning, umakyat yung market, pwede ka kumita. Bumagsak yung market, pwede ka pa rin kumita. That's what we call long or short. So, long kapag babay ka, short kapag magsasell ka. Pero always remember, it's very risky kasi kaya niyang ubusin yung kapital mo. Instantly, ganun. That is why sobrang importante na may knowledge ka na when it comes to technical analysis. Kahit support and resistance, kailangan naiintindihan mo ang pagbabasa ng mga candlesticks, price movement, price action, and kahit paggamit ng mga indicators such as moving average. Ako, ginagamit ko Bollinger and Stochastic. So, napapakita ko naman sa inyo yung aking futures trade. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dito tayo ngayon sa MT5. Ayan. This is an MT5 application. Okay? So, dito tayo nag-execute ng mga futures trade natin. So, this is BTC. Kung mapapansin nyo, ayan, BTC. And ang time frame natin is daily time frame. When you say daily time frame, bawat candlestick niyan is isang araw yan. Okay? Bawat candlestick, maliit, malaki, blue or yellow, lahat yan, tigi isang araw. Now, kung mapapansin nyo, dito tayo nakapag-buy. Ayan. This was last Sunday. Ayan. And kung bibilangin natin yung ilang araw yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito, buong isang linggo to. Bakit tayo nakapag-desisyon na mag-buy dito? Because, nakita nyo naman ang trend ng BTC. Pabagsak siya. Ayan. May downward channel tayo dyan. Ngayon, nakakita tayo dito ng mga dojis, meaning mga indecisive candles. Kumbaga, itong mga indecisive candles na to, maliliit yung body niya and then mahahaba yung mga wick. And ito, nagbibigay to ng indication na, uy, nangihina na yung mga sellers. May potential na magkaroon ng buyers kasi lumalaban na yung mga buyer. And now, ginagamit ko naman yung Bollinger Band para ma-determine kung asan yung mga support and resistances ko. So, nandito na siya sa support. And nakita nyo na dito siya nag-bounce, nagkaroon siya ng mga indecisive candles dito. Almost touching na rin siya dito sa ating moving average. And nagkaroon tayo ng intersect dito sa ating stochastic. Ayan, nagkaroon tayo ng confirmation na pwede na tayo mag-buy because of this intersection sa stochastic natin. So, gamit na gamit natin ang mga indicators and also ang price action. So, ito, nakatulong sa atin na magkaroon ng confirmation na actually mag-buy na tayo dito. That is why nagkaroon tayo ng buy dito. Actually, ang naging entry natin dito is 0.8. Yan, ito yan. Ay, sorry, 0.5 lang pala yan, 0.5. Dalawang 0.5, so in total, 1 lot. Nag-entry tayo at 109,635, which is ito yan. Ayan. And then, naglagay tayo ng SL dito sa ilalim nito. And then, yan, umakit na siya. That's why na-move na natin yung SL dito. So, ngayon, kung papansin nyo, ay nag-all-time high na naman si Bitcoin. Ang taas niya na, nag-umabot siya 125. And ngayon, meron tayong floating profit dyan na nasa almost 3K na rin to. 2.1 iniwan natin. And then, nag-partial profit tayo ng 0.8, 2.4. So, nagkaroon tayo ng almost $4,000 dito. So, kung papansin nyo, ito, sa future trading, 1 week pa lang, kumita na tayo ng halos na $7,000. Nakapag-close tayo ng $4,000 and now may floating tayo na $3,000 for only 1 week. Pero yun nasa OKX natin, which is yung spot, taon na yun nandun. Pero ang kinita pa natin nasa mga $5,000. So kung mapapansin nyo, sobrang layo na resulta niya. Pero sobrang layo din ng risk niya. Mas risky sa futures, pero mas rewarding. Mas less risk sa spot, pero mas mabagal yung reward. That is why sobrang importante na kailangan marunong kayo mag-diversify.